Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila hindi na nga nakatis si former President Rodrigo Duterte sa mga kababalaghan na ginagawa ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at ni Tambaloslos. At nikisapa nga talaga itong serimulya na ito. Dito nga natin makikita na nagsama-sama na nga ang mga politiko na ganib sa kapangyarihan na talagang handang pabaglasakin rin si President Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte para sila na ang maghari-harian sa bansang Pilipinas at patuloy na ang pagnanakaw nila ng kaban ng bayan. Ngunit hindi nga nakatiis ang ating dating Pangulong Duterte at talagang binanatan at binaltahan na at talagang ngayon nga ay naghahanap na ng matinding ebidensya laban kay Remulla, Lisa Smugs at Romualdez at Tambaloslos na mga politiko na ganib sa kapangyarihan. Kaya nga ngayon ay talagang marami ng hawak na mga ebidensya si Tatay Digong, si Atty. Vic Rodriguez, si VP Sara Duterte at iba pang mga lawyer na mga talagang matitino at mga international na handang suportan nga si Tatay Digong. Banat nga ng mga PMAers at mga kasundaluhan natin sa bansang Pilipinas ay sawang-sawa na sila sa pamumuno ng administrasyon na ito dahil kung titignan at pag-aaralan nga natin ay talagang bumagsak ang ekonomiya na pinapalamas sa mainstream media na umaangat ito, ngunit ang katotohanan ay mas malaki pa talaga ang ninanakaw ng mga politiko na ganib sa kapangyarihan. Ito nga ang ayaw na ibalita at mapakinggan ng mga politiko. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ngayon, lalo na yung mga OFW. O, lahat tayo ng mga Pilipino dyan, lahat kayo dyan sa Pilipinas. Pero ang mga buwaka ng ina ko, maka-party. You know that already. Party ng Kongreso, party ng Malacanang. Sobrang bumabaha ang pagkain, bumabaha ang mga regalo, pera, kalahating milyon, mga luxury cars, may mga regalo pa mga babaeng, pakangkang. Samantalang kayo, hindi kayo makabayad ng bills ninyo dahil walang oportunidad. At itong mga pledges ni Kuting, na sinasabi recently mga pledges, putang ina, puro pledges. Di ba nagmaterialize ba yung pledges? Wala. Nga ang taong bayan kasi kung nagmaterialize yung mga pledges na sinasabi niya from his travel, their travel, from all over the world, hindi sana ganito ang bayan natin. Even bentahan ng pulburon dyan ay nagmura na. May nag-send sa akin, I think nagmura, I forgot kung sino nag-send sa akin. Ang bentahan ng pulburon, tama ba? Ewan ko kung alam nyo, 1 gramo ba? From 5,000 naging 900 pesos na lang. Kumbaga, available na siya. Reachable, kumbaga, affordable. Diba? Sa mga taong, dati daw kasi 5,000 ang bentahan. Ngayon, 900 pesos na lang. Yan ba yung maganda? Ay, okay. Doon sa mga nagpupula, ay, okay, nagmura na yung pulburon. 900 na lang. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, dumadami ang supply. Kaya bumabagsak. Diba? Just simply lang. Supply of law and demand. Diba? Ngayon, mga palangga. Diba? Yun yung sinasabi natin, mataas ang supply, mataas ang demand. Diba? Maraming supply. Ngayon, kung mataas ang demand ng pulburon, tapos konti lang yung supply, kaya nagmahal. Nung panahon ni Duterte, ganun daw ang bentahan, 5,000 per gramo. Pero ano ibig sabihin nun? Kasi ibig sabihin, walang maraming supply sa bansa dahil nga tinutokhang panahon ni Duterte at kasama nga dapat si Kuting sa tokhang, di ba? Napinigilan lang, nakiusap lang si Amy Marcos ayon sa ating puting ahas. So kung titignan ninyo, nasa pinaka-simple, okay, ng load, supply, and demand, panahon ni Duterte, 5,000 per gramo. So kung ikaw ay addictus benedictus na wala kang pera, hindi ka makakabili kasi saan ka kuha ng 5,000, di ba? May mga pera lang o mga korap o mayayaman ang makaka-afford. Pero sa panahon ni Kuting, 900 pesos na lang per gramo. So ibig sabihin, bumabaha
ang supply sa Pilipinas, kaya kailangan i-bargain ng mga manufacturer ng pulburon. So ngayon, bakit natin pinag-usapan to? Dahil itong issue na itong pulburon na ito, sinisira nila ang kinabukasan ng mga anak ninyo. Mga OFW na iniwan ninyo mga anak ninyo dahil sa kahirapan ng buhay. Ngayon, pag pinapadala nyo ng pera, ito si Toto, si Nonoy, medyo mahina ang control sa mga tukso na ganito dahil, ganon talaga, vulnerable yung mga bata, di ba? Dahil may 900 siya, pinidalan siya ng pamasko ni nanay niya, o sige, titira na ako ngayon, pare, ganyan. Pero nung panahon ni Duterte, dahil kahit papaano, hindi ba na zero out ang droga, mga palangga, at least hindi affordable sa lahat. Diba? Kailangan mo muna gumawa ng paraan para kung gusto mo talagang mag-addictus benedictus, kailangan mo mag-exert ng extra effort to get 5,000 pesos para mabili mo. So yan ang napakasimple na pangyayari sa atin. Binapabaha ni Kuting, okay, ng gobyernong ito ang pulburon. Kasi nagmamadali sila eh. Kumikita sila sa pulburon. Kumikita sa loto, sa pulburon, sa smuggling. Tapos aartehan lang kayo. Ibabangon natin muli ang Pilipinas, chuchu. May mga bata, kukunin, papuntahin sa Malacanang, bibigyan ng kaperasong loot bags. Hindi yan na kailangan ng bayan. Ang kailangan ng Pilipino, sustainable livelihood program. Hindi ganyan. Maawa kayo, mga palangga, maawa kayo. Military takeover na dapat, sabi ni Alexander Gatchalian. Maawa kayo sa inyong bayan. Kahit ano pa kaganda ng bahay na ini-enjoy nyo dyan. Sa Forbes Park, sa lahat. Tapos paglabas ninyo, dahil pag ang Pilipino ay nagutom yan, ang Pilipino ay kumalam lahat ang mga sikmura ng mga milyon-milyong Pilipino, yung mga yung mga kagandahan ng lugar ninyo, pwede i-take over yan ng mga Pilipinong gutom. Kaya dapat kayo ay bigyan nyo ng what? Kayo, diyan sa gobyerno. Well, si Kuting hindi na effective yan, mga palangga. Hindi na effective si Kuting, hindi na effective si Lisa. Kayong mga may matitinupang natitira at may pagmamahal sa bayan, kailangan yung magsumikap. Dahil akala nyo ngayon secured kayo sa inyong mga tahanan. Di ba? Recently nga, di ba? Naglindol. During the hearing, doon kila Badoy at kila Ka-Eric, di ba? Naglindol. So, ibig sabihin, kaya kayong singilin. Kaya kayong singilin at utasin ng tadhana at ng taong bayan kapag oras na ng pag-speak up day. Huwag kayong pasisiguro, Kuting. Dahil hindi ka na matatapos sa term mo. Dahil oras na lumabas ang pulburon video, doon mo makikita kung paano mag-aklas ang taong bayan. Kaya nga, challenge doon sa may hawak ng pulburon video. Ano pang inaantay ninyo? Gusto nyo boljakin ko pa kayo? Diba? Sana all makakita ng video, sabi ni Sweater Magis. Pero, you know what, mga kababayan? Alam mo, nakakaawa talaga tayo. Nakakaawa talaga Pilipino. Nakakasuka yung ginagawa sa inyo. I mean, marami namang bansang wala namang perfect na bansa. Kahit dito, maraming mga eksena. Pero, syempre, I cannot compare America and the Philippines, di ba? Dito, mga kawatan, pumapasok na sa mga mall, pinababayaan lang. Di ba? Ang kwento ko sa inyo, naka-witness nga ako. Harap-harapan, parang nag-shopping lang siya. Di ba? Pero sa Pilipinas, anong ginagawa ng mga tao ngayon? Di ba? Bangag. Dahil sa problema. Di ba? Yung iba nagpapatiwakal dahil hindi yun na kaya ang problema. Hindi yun na kayang solusyonan. At, ito'y dahilan, ito ang mga dahilan kung bakit kayo nagkakaganyan dahil sa ginagawa ng gobyernong ito. Dahil ang trillions of budget now for 2024, excited sila kung paano nila ibubulsa yan. So if I were you, dyan sa Pilipinas, kung kayo man, okay, kayong mga men in uniform na sukang-suka na at binababoy kayo ni Lisa, mag-speak up day na kayo. Alang-alang sa inyong mga anak, alang-alang sa kinabukasan ng taong bayan. Kaya ako lumalaban eh. You know what? Sabi ko ulit-ulit ko nga eh, natikman ko na. Kahit pa paano natikman ko na lahat ng mga masasarap na pagkain na gusto kong tikman. Naapakan ko na ang lugar na pinangarap kong apakan, although hindi ko pa naman naikot ang lahat ng mundo. Kaya bago ako matsugi sa mundong ito, hindi ba? Gusto ko kahit pa paano ang mga Pilipinong hirap na hirap ngayon
ay talagang maibsan yung kahirapan nila. Ultimong pambiling bigas na mga yan, hirap na hirap, walang makain, walang pang Noche Buena. Ito yung sinasakit ng dibdib ko, mga palangga. Nakakaawa yung mga, you know what, yung mga nang lumalapit sa akin, I'm sorry, hindi ko kayo mabigyan. Dahil wala naman akong perang, buti sana kung bilyonarya ako, bakit hindi? Bibigyan ko kayo ng opportunity para kumita ng pera, hindi lang yung ayuda-ayuda lang, di ba? Sino ang pwede magbigay sa inyo yan, mga palangga? Gobyerno. Kaya nga tayo may gobyerno. Kaya nga tayo may tax. Kaya nga tayo bumuboto tuwing eleksyon para maghalal na mga leader na magbibigay ng kabutihan. Pero paano tayo makahalal ng leader na ang intensyon ay kabutihan? Mismo ang Smart Magic, based sa signed affidavit ni Atty. Glenchong, ay kinuntsaba ni Lisa at ni Kuting para i-make sure na makukuha siya ng maraming boto. So saan patutungo Pilipinas? Kawawa kayo. Even yung mga loyalista na sumigaw kayo ng Marcos, nakita ko kayo, nagkita tayo dyan. Ni hotdog, yun na, naalala ko, kinuwento sa akin ng mga taga Cavite. Yung grupo Avengers ba yun? Yeah, right? May nagbigay ng hotdog dun sa HQ, may nagbigay, at least. Tapos nalaman ni Lisa Ahas, galit na galit, bakit daw binigyan kayo ng hotdog? Yung, hotdog, red hotdog. Yan, naalala ko mga kwento, galit na galit ako noon. Hanggang ngayon, galit na galit ako. Di ba nagmumukha kayong pulubi? Alam mo yung, ilagay nyo yung mga sarili nyo na nandoon kayo. Ilagay nyo yung mga sarili ninyo nung nandoon na nakita ko meeting the Abansi na umiiyak kayo, ay na bumubulong kayo sa akin. Miss Marlica, sana po magkatrabaho na kami. Anong sabi ko? Sabi ko, sige. Sabi ko, nagagawin ni Bongbong yan. Hindi niya kayo pababayaan. Putang ina. Instrumento ako sa pambababoy ng mga putang inang to. Gumastos tayo lahat ng pera, OFW, pera, time. Kasi umasa tayo na ibangon tayo, na bigyan ng solusyon ng mga problema ng ating mga kababayan. Not only OFW, but the whole Filipino. Pero anong ginawa sa inyo? Nakipagsabwatan sa pulburon? Manufacturer? Sinasama pa? Pera ninyo? Imagine nyo, sinasama ni Kuting Jr. at ni Lisa at ng mga hayop nila lahat ang gumagawa ng pulburon na ikinasisira ng mga utak ng inyong mga anak, binibit-bit nila papuntang Amerika, Europa. Kasi business partner nila. Sinasama nila si Michael Ma at iba pang mga smuggler na sumisira sa buhay ng mga magsasaka. The reason why yung ibang mga magsasaka, yung iba nagpakamatay, yung iba hindi nakatapos ang kanilang mga anak dahil hindi kayang sustusan. Pero yung buwaka ng inang first gentleman ninyong na si Kuting Marcos Jr. ay ina-appoint pa ang mga smuggler sa mga posisyon na napapahirap sa inyo. Ito ginagawa nila mga palangga. Ang mga balikbayan box now. Hindi lang binabalita ng mga media. Yung kaibigan ko na pinuntahan ko, nalala nyo nag-bonfire ako? Nagpadala siya, LBC niya pinadala. Nagpadala siya kasi napag-usapan nga namin yung mga kalan-kalan, yung mga hex something, I forgot the brand. Okay? Comment yun na lang palangga. Hexclad. Okay? Pinag-uusapan namin ng mga ganyan. Sabi niya, pinadala ko na yung mga Brenda, thank you palangga. So, pinadala niya sa Pilipinas, sa Sindangan. Okay? Yung mga used niya dito sa Amerika. Anong ginawa? Hindi nakarating yung mga magaganda. Recent yun, mga palangga. Hindi nakarating sa pamilya niya yung mga magagandang kaldero, magagandang plato, na pinadala niya, na maayos, pinadala sa pamilya niya. Yan ang nangyayari sa customs ngayon. Walang pakaalam, walang media na nag-uulat ngayon. Dahil sinungalingalan na. So kayo mga OFW, may kwento ba kayo na nagpapadala kayo ng pera ng balikbayan box? Yun ang nagkwento sa akin. May isa pa. Si tita sa Canada ba or Australia. Okay? Yung mga napapadala na kulang, yung mga magagandang klase. Yung mga basta Ilonggo, yung mga magagandang klase. Nawawala. Yan ang nangyayari sa customs. Bakit? Walang pakialam. Sino ba nasa customs? Diba? Appointed nila sa smugs. Si Rubio naman, dating bagman. Imagine mo si Rubio, na dating bagman,
Diyan sa customs, yan ang inappoint ni Lisa. Kasi ang gusto ni Lisa, pag inappoint niya, you can deliver ng epektos. Pwede kang magnakaw, pwede kang maging bagman niya. So kaya yung mga bagay nyo ngayon, ay what? Nawawala ang mga laman. Kaibigan ko. Diba? Kaibigan ko mismo nakaranas. Doon, nagkwentuhan kami before Christmas. Ito ba? Nung panahon ni Duterte, kahit papaano, sabi ni Duterte, yung mga naglalagay ng bala, ipapalunok niya. O simula nun, wala na naglagay ng bala. Nabawasan. Itong mga balikbayan box, sabi ni Duterte, kapag kayo ay tinatarantado ng mga taong nasa gobyerno, let's say, nag-ayos kayo ng mga papel-papel ninyo, whether sa ibang bansa, magwala kayo, magsigaw kayo, i-express yung karapatan ninyo bilang isang Pilipino, di ba? Ngayon, ano ngayon? Anong ginagawa ni Lisa? Pag nag-express ka ng opinion mo, nag-express ka, nagsalta ka, nagtanong ka, magpaliwanag kayo, Congress, anong gagawin? Ipapakontempt ka, ipapakulong ka. Kung pwede nga lang, ipapagurgur ka. Then it's your call, people sa Pilipinas. It's your call, military mga military, men in uniform. It's your call kung papayagan nyo itong hinayupak na butod, mudlo, sindikatong babaeng to, nahahayaan nyo siya na babuyin ang sinasabi nyong mahal nyo ang Pilipinas. Kailan nyo ipagtatanggol ang bayan ninyo? Kailan nyo ipagtatanggol ang flag ninyo sa babaeng buwakan ng Ginemes na ito? Gumagamit siya ng mga tao ngayon. Dahil naduduwag ka, Lisa, na kasuhan ako. Diba? Kaya ginagamit mo si Taer na. Naghahanap ka ng tao para manggurgur sa akin. Hindi ka magwawagi. King ina ka. Hindi ka magwawagi. Dahil malapit-lapit na kayo. Ito ba gusto ninyo? Ang presidente ninyo, ang first lady ninyo, gugurgurin na lang kayong patalikod. Tatamnan kayo ng kaso. Kung kayo ay may negosyo, gigipitin kayo. Di ba? May inulat ako katulad ni Sara Geronimo. Anong ginawa dyan? Di ba? Inano yan. Iniscrutinize yan. Sinisilip ang mga taxes. Buti sana, kung ang ginagawa nila is for the people. Na, sige, silipin natin lahat ng mga artista. May mga tax evasion ba yan? O ganyan-ganyan. Buti sana kung ilalagay sa kaba ng bayan at gagamitin for what? For livelihood programs. Kaso, ang ginagawa ng mga inayupak, kunyari, itong si Artista A, yan, may nasilip kami. Supposedly, ang babayaran mo is 10 million. O sige, 5 million na lang. Anong gagawin ng mga kasindikatuhan ni Lisa Smugs? Hindi i-remit ang 5 million. Maaring 1 million lang, o 500,000, o 200,000. Ganun ang laro nila, mga kababayan. Kaya ang sabi ko, ano pang inaantay ninyo? Mag-speak up day na kayo. Anong ginagawa? Papayag kayo ng isang buwaka ng inang Lisa na yan. Tingnan mo, kung makita mo ang balat niyan, balat ahas talaga. Diba? Nabudol talaga kami. Dahil magaling siya plastic. Yun ang hindi ko nakita, mga palangga. Kaya di rin nakita ni Atty. Glenchong yun. Mambubudol. Pero at least nakita natin ngayon. At darating na ang mga susunod na araw, linggo, panahon, na ilulubog natin sa kumuno yan sa tulong ninyo. Tatahimik kayo. Nakita ninyo ang mga mainstream media? Parang wala kayong mga silbi. Dahil pinalamo na kayo, mahiya kayo sa pamilya ninyo. Yung mga malalaking media kasi, Kayo mga malalaking media entity, they're not really for you na sasabihin para sila sa taong bayan, nagbibigay tuwing, di ba, nanghihingi pa nga yung mga yan, GMA7, ABS-CBN, lahat ng mga media nanghihingi pa ngayon ng mga donation kapag pag may mga nasalanta ng bagyo o ng lindol, di ba? Nanghihingi sila, kayo naman mga OFW, di ba? Naawa kayo sa mga kababayan nyo, ipinapadaan nyo sa kanila. May issue na yan, hindi nila nare-remit. Di ba? Na supposedly sila ang maraming pera, binibigay nila sa taong bayan. Pero ngayon, ano bang iniisip nila kung bakit sila na hindi nagsasalita? Bakit ang kanilang mga reporter ay tahimik o bumabaliktad, nagkikisas kay Lisa? Kasi pinoprotektahan nila ang kanilang negosyo. Remember,
isa sa pinakauna kong in-expose sa inyo na ayon sa ating puting ahas na yung kapatid ni Lisa Smugs na si Martin Araneta ang nagbo-broker between between ABS-CBN, okay, and News 5, okay, TV5. Ang nagbo-broker, kung tama ang pagkaalala ko, ang nagbo-broker na nagbigay ayon sa ating puting ahas, nagbigay ng 600 million kay Lisa Smugs bago pa umupo si Kuting. Diba na-intercept yan? Pinag-usapan yan sa Kongreso at sinasabi ni Marcoleta na illegal ang ginagawang pag-merge. Diba naputol yan? That was last year. Yeah, I think that was last year. So eto ang ginagawa ni Lisa ng kanyang pamilya. Mga hayop sila. Talagang inuubos ang pera ninyo. Balikan natin. Doon na lang sa Nika report ni Clarita Carlos na sinasabi sa Nika report na ang pamilya ni Lisa Smugs, ang kanyang kapatid ay sangkot sa smuggling. At ang sabi ni Clarita dyan, nasa mga kamay ninyo if you do right or wrong. Diba? Doon sa message niya. So ano nangyari? Naligwak si Clarita at inoferan ng pwesto sa Congress at ngayon nakaitambalus-lus na nag-e-enjoy ng pera ninyo. Kaya tahimik si Clarita kasi sinungal-ngalan na yung bunganga niya ng pera ng bayan. Sinungal-ngalan na tinitambalus-lus. Kaya I challenge Clarita, kung sinungaling ako, file a case against me. At isasampal ko sa iyo ang ebidensya. So nakita nyo, kahit ito'y 80 anyos na walang pagmamahal sa bayan. Diba? Kasi mahal nila yung pera. Kasi ako kung mahal ko, lahat tayo kailangan ng pera. Ba't hindi ko kayang tumanggap ng pera galing sa pagnanakaw, galing sa gobyerno dahil hindi yan ang intensyon ko. Nung ako ay tumayo at nagsalita dito sa Jotang Ginemes na social media na ito. Okay? Well, not pala Jotang Ginemes. Kinokontrol kasi tayo eh. Yan sa Facebook eh. Ang ibig ko sabihin, yung nakakakilala sa akin, 2015 pa lang, wala pa akong kinikilingan kung sinong politiko dahil wala pang election during that time. Di ba? Hindi ko pa alam kung sino mga tatakbo. I started nga sa issue ng Balikbayan Box dahil sa pagmamahal ko sa mga OFW at pagmamahal ko rin sa sarili ko dahil nga yung pag nagpapadala ako, di ba, na nawawalan ka, yun yung nararamdaman ko bilang Pilipino eh. Kaya nagtuloy-tuloy ako sa pagnangak-ngak dito dahil sa pagbababoy sa atin. Kung hindi kayo kikilos mga kababayan, kailan kayo kikilos? Bababuyan kayo ni Lisa at ni Kuting. Well, si Kuting, sunod-sunuran nga lang yan kay Lisa. Pero ang Araneta Romualdez, yan talaga ang magpapabagsak lalo sa inyo. Yun si Amy, bibigyan natin ng konting tsansa yan. Senator Amy, bibigyan ka namin ng pagkakataon para mamili. Para ka ba sa Pilipino o para ka lang sa kapatid mo o pamilya mo? Dahil ang alam ko, pati pamilya mo, sukang-suka sa kapatid mong Kuting. Mamili ka. At ikaw naman, Direk Daryl Yap. Okay? Advisean mo naman si Manang. Hindi ko sinasabi. Hindi ko sinasabi na utusan mo siya kung anong gawin niya dahil may sarili siyang, in the first place, may sarili siyang utak. Di ba? Okay, di ba si Daryl? Minsan nandiyan yan eh. Palangga. Hindi ko sinasabing utusan mo si Amy. Alam niya kung anong tama. So baka pwedeng paispantahan mo ng konti. Ay mo Manang, baka naman. Kasi si Daryl is Duterte supporter yan si Daryl. Alam niyo, I will tell you a story. Hindi ko yan kilala si Daryl. Okay? Yap. Hindi pa kami nagkuta ng in person yan. Nung pumunta ako, nakwento na yata ito ni Pebo. I don't know kung nakwento na ni Pebos. Nung pumunta ako, first na umuwi ako ng Pilipinas. Nung pumunta ako sa meeting de Avance, ininbita nga ako dyan sa HQ na yan. Di ba? Na doon si Lisa Smugs. May picture nga kami. I think tingnan ko nandito yung picture namin para makarelate kayo sa picture namin. I think kung may picture kami dito. Parang walang naka-ready. But anyway, inimbita ako, di ba? Yang si Lisa Smugs na yan, andun si Pebbles, andun si Joe Smith, andun yung mga kaklase ni Lisa, andun si Rose, ewan ko, nabigyan na ba yun? Si Rose, Montenegro. Okay? I don't know kung nabigyan na ng pwesto, tahimik na yan yata, baka hindi nabigyan. Galit na galit si Lisa kay Amy at saka kay Daryl Yap. Siyempre si Daryl Yap, director ng Made in Malacanang. Diba? Galit na galit si Lisa dyan. Kaya alam na alam ko, nagigil si Lisa kay Daryl Yap.
Unang-una, nagagalit siya dahil doon kay Lenlen, yung ano, nagagalit siya dahil may ginawa si Amy at saka si Darren na yung Lenlen kay Lenny. So doon pa lang, makikita mo pala talaga, dilaw na dilaw siya. Wala akong alam kasi sinabihan niya si Pebbles Talakera na, si Pebbles at saka si Joe, sabi niya, I saw you at Darrell's, yun Lenlen puppet, Ayaw ni Bong yun, Bong doesn't like it. Sabi niya, remember, Mother Pebbles Talakera, ayaw daw ni Bongbong yung parang nang aaway o nang aapi-api. Ba po, jutang sinima, kala mo totoo, ayaw ni Bong yung puppet-puppet. Yung pala, di ba, ang gusto nila, yung malupitang pagnanakaw. Pero yung mga puppet-puppet, kunyari, ayaw, julul. Yung babae ka, ikaw, Lisa Smugs, hindi kita titigilan. Akala mo kahit pag hindi ka magwawagi, papagurgur mo ko, putang ina ka. Ikaw, taong bayan ng gugurgur sa'yo. Mga kababayan, kailangan nyong malaman, although alam nyo na gumagawa si Lisa lahat ng mga tao niya para gurgurin ako. Para pag tamnan ako, tinamnan na nga ako ng kaso dyan sa Pilipinas, di ba? Kasi galit na galit siya dahil hindi nila kaya akong mapatanggap ng offer. Di ba, sinabi ko sa inyo, December pa lang inoperan ako ng mga hayop na yan. Umuwi daw ako ng Malacanang, ng Pilipinas, tapos surpresahin ko si Lisa. Di ba, para magbati kami. Anong sabi ko? Hindi, magkita kami sa Russia o sa Ukraine kung gusto niya mag-ayos kami. Di ba? Kaya ngayon, hindi niya akong kayang bayaran. Yun ang masakit sa kanya. Kaya niya bayaran yung mga taong nakapaligid sa kanya ng multi-million. Pero ang isang Maharlika, kahit 1 billion pa, kahit ilan pa, hindi niya kayang bilhin. Yun ang galit na galit siya na akala niya most powerful siya. Kaya niyang bayaran ng mga tao nakapaligid sa kanya. Pero yung isang Maharlika na hindi naman mayaman, nabubuhay dito, di ba? Sa Amerika, nang ayos lang, at nabubuhay sa pa-swipe-swipe lang. Di ba? Yun yung atake nila sa hindi niya ako kayang bilhin. Hindi mo ako kayang bilhin. Dahil ang ipambibili mo sa akin galing sa pera ng bayan, papalunok ko sa iyo lahat yan. Papalunok ko sa iyo sa laksak ko sa kipay mo. Lahat ng ninakaw mo. Katuwang ko ang taong bayan. Akala mo magwawagi ka? Sa lahat ng pahirap mo sa mga tao, even men in uniform, nahihirapan kayo, ginigipit kayo. From PDEA, ginigipit kayo ni Lazo. Yan ang vlog ko noong nakaraan, di ba? Ginigipit kayo. Kayo dyan na matataas, mga abogado kayo, mga mga sir, binababoy kayo ng mga ito. Ito yung masakit sa akin. Nasasaktan ako sa ginagawa niyo. You know why? Sabi ko sa sarili ko, kung kayo ay mga abogado na, mataas na ang pinag-aralan nyo, binababoy kayo ni Lasso, sa PIDEA, sa PNP, at kung saan pa mga departamento, sa DOH, yung mga doctors and nurses natin, na ginigipit ni Lisa. Ginigipit kayo kasama yung mga alipor. How much more ang isang vendor? How much more ang isang nagtitinda sa palengke? Yes, mga gwardya. How much more kayo mga sir, mga ma'am? Kung ito mga lawyers natin, lawyers, ano ba yung mga lawyers? Tagapagtanggol ng tama. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang walang ang takot na hambalusin ni Maharlika itong si Romualdez, Remulla at Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na hindi nga nababayaran ang prinsipyo ni Madam Maharlika na kahit anong suhol ng mga tambaluslos na ito ay hindi nga nagpapasuhol dahil mahal niya ang bansang Pilipinas at talagang isinisiwalat lamang ang katotohanan. Dito natin makikita na hindi nga ito mukhang pera at hindi nababayaran ng prinsipyo. Hindi gaya ng mga ibang congressman, senador at iba pa na talagang nagpapabayad at talagang handa nilang ibenta ang kanilang mga prinsipyo. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.